Magandang araw po sa inyong lahat mga karibin natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga karibin natin, si Atty. Larry Gadon, yan ha. Ito, secretary na po siya ngayon, Secretary Gadon, mayroong pong pasabog na posibleng hindi po magustuhan ni Tamba at ni First Lady Lisa, no? Kapapasok lang, grabe to, di nakaligtas si Tamba at First Lady Lisa sa matinding pasabog ni Atty. Gadon. Yan ha. Yan po ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon mula po rito kay Banat News Updates. Yan, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay Banat News Updates. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Ito na nga mga kababayan, sama-sama sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang video ito. Ito na po. No? Pag-uusapan din po natin, ito po, si Secretary Larry Gadon, nagbigay po ng mungkahi na isama po ang mga political changes sa Chacha. No? Yan ang sinasabi natin na sabi na ang kanilang babaguhin ay economic lamang. Pero ngayon po, nabibisto natin, no, na wala pong makakapigil sa Kongreso once na nagsimula yan Chacha na yan. Kaya wag po tayong papadala sa mga sinasabi nila. Ito po, si Secretary Larry Gadon, may picture po siya rito. Yan. Office of the Presidential Advisor for Poverty Alleviation. Yeah? Okay, ito po ang April 1, 2024. Binigay niya po kay Juan Miguel Zubiri at kay Honorable Ferdinand Martin Romualdez. Suggestions on constitutional amendments. Political po to. Kasama po sa mga suggestion ni Atty. Gadon, no? Iminumungkahi ni Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Papa pala eh. Ang ganda pala ng pinamumunuan mo, Gadon. Papa. Sa Kongreso na isali sa pag-amyenda ang political provisions ng konstitusyon. Political, ha? Okay. Kabila. Ito mga karibin natin, grabe po yung suggestion ni ni Atty. Larry Gadon, di ba? Kung dito po siya sa poverty, basta poverty mga karibin natin, ibsan ang paghihirap, no? Bakit naman napunta siya sa political changes, Dapat sinasabi niya, dapat sa agree na siya dapat doon sa economic provision, di ba? Kasi doon, posible na maibsan po ang paghihirap ng tambayanan, di ba? Pero kakaiba po. Paminsan-minsan na lang po paminsan-minsan na lang po magsalita itong si Secretary Larry Gadon, no? Paminsan-minsan na lang pong magsalita ngayon. Tapos dito pa siya papasok talaga sa sa Chacha, mga ka-review, at political amendments ang gusto niyang gawin, di ba? Grabe po ano sa palagay niyo mga ka-review natin? Dati kasi okay naman to si Atty. Larry Gadon, di ba? Okay naman po to nung tinatawag niyang mga bobo, yung mga dilawan, di ba? Bakit ngayon parang nagiging dilawan na rin yung galawan ni Atty. Larry Gadon, ha? Ano sa palagay niyo po mga ka-review? Dapat pa bang pagkatiwalaan si Atty. Larry Gadon? Eto nga, may duda nga ako mga ka-review. Di ba nung may mga video si Atty. Gadon na namimigay siya, di ba? Namimigay ng face mask, sa mga ospital, di ba? Nung nakaraang pandemic. Baka siguro ang nakita ni PBBM, no? Para maging secretary diyan sa poverty alleviation. Yan. Diba?
si Secretary Larry Gadon. No, hangang-hanga tayo nito dati, di ba? Kay Secretary Gadon. Biglang tumahimik din eh. Bakit kaya? Ang tanong, bakit kaya biglang tumahimik si Attorney Larry Gadon? At ngayon po ay nagbabalik. Baka na-busy lang, no? Baka na-busy lang po si Attorney Larry Gadon nasugpuin ang kahirapan dito sa Pilipinas, di ba? Ang laylayan sa laylayan, parang si Lenin na, di ba? Ilang sa isinusulong ni Gadon ang isang parliamentary form of government. So kung parliamentary po, pamumunuan na tayo ng prime minister. Oh, may chance na. Sino may chance na prime minister? Alams Yung mga na. pinuno ng mga congressman, magkakaroon na ng chance na maging pinuno ng bayan. Kahit 0.5% lang. Inihirit din ng kalihim ang term extension. Kita nyo, term extension ng mga miyembro ng Kamara. Kamara talaga. So yan mga karibin natin, halata na po, ha? At hindi lang halata, kundi ibinulgar na, di ba? Siguro naman hindi ito magsasalita si Attorney Larry Gadon kung hindi yan kinumpasan, di ba? Ang nangyayari kasi ngayon, parang may mga tali sila eh, di ba? Mga puppet, mga karibyo. O sige ngayon, ikaw magsasalita, patungkol dito ang sasabihin mo. Nako yan, ibinulgar na nga ang plano nila. Ha? Wala nang kawala. Buti na lang. Pasalamat tayo kaya palakpakan niya natin itong si ano. Ha? Palakpakan po natin si Secretary Gadon. Buti na lang at nadulas ka. Baka hindi ka nadulas, talagang sinadya niyong ilabas yan sa ano. Ba? Sa publiko. Na gusto talaga ninyo ng term extension ng mga kongresista. Bakit? Ano bang ginawa ng mga kongresista, mga karibin natin? Na dapat silang i-extend. Dahil ba sa posible, 'di ba? Posible dahil sa mahalang pagsasagawa ng isang eleksyon. Ngayon kung sige-siging every 3 years mag-election, di ba? Malaki-laki rin yung mababawas, masasave ng government. So bakit kaya hindi na lang tanggalin itong mga ang Congress? Kung gusto nyo talagang makasave, mga karibin natin. Senado na lang. Or wala na, kasi mas marami talaga sa Congress, no? O wala ng Senado, Congress na lang. O mamili na lang kayo. Di ba? Kung gusto nyo talagang makatipid. At lokal na opisyal na 6 na taon. Gagawin na kayong 6 na taon. At pagdaragdag din ng bilang na senador mula 24, gustong gawin 48. Ang tanong, hindi po ba paulit-ulit? Lang yan. Gagawing 48 na ang senador. Grabe naman. Dadagdagan naman po ang mga korap, paano kung lahat ng 48 ay korap? Di mas malala. Ano ba talaga, Secretary Gadon? Boss, idol. Attorney Larry Gadon, di ba? Attorney ka pa naman, nako. Di ba si Attorney Larry Gadon po ay nagsasuggest na gawing 48 ang senators. Nakukulangan po siya, no? Sa 24. Sabay, kasi nung survey, mga karibin natin, baka pasok siya sa 48. Baka sakali sa susunod na eleksyon, no? Kung gawin nilang 48 ang senators, di pasok sa banga ang 48. Baka pang 39 itong si Secretary Gadon sa survey. Kaya gagawin niyang 48, no? Nako talaga. Kailangan ba talagang mag-suggest ng ganyan? Ha? Kailangan ba talagang mag-suggest? O hayaan na lang natin sila? No? Na sinasabi ng mga proponent niyan na kami ay economic provision lang ang gagalawin namin. Ito po patunay, no? Una, si Gadon, ano bang kinalaman ng opisina mo diyan, Gadon? Ang opisina mo, papa eh. Yan na nga pong sinasabi ko kanina eh. Presidential advisor.
Paano? Pag-iisipan mo dapat paano ma-alleviate yung poverty. Gusto mo baguhin yung political ng konstitusyon, no? Dahil ba sa hindi mananalong presidente? Dahil 0.5% pwedeng maging prime minister? Ang nakakatakot po nito, kahit na ano po pong sabihin nila na economic lang kami, wala na pong makakapigil sa Kongreso once na Wala na, sobra na po sa talino itong si Attorney Larry Gadon. Baka Attorney Larry Gadon, baka ikaw na po ang sabihan ng ng mga Pilipino, no? Baka ikaw na po ang sabihan na bobo, di ba? Ikaw pa naman ang ano niyan, ikaw pa naman ang author, di ba? Ng katagang wag maging ano ba? Wag kang bobo, yan, ha? O, pag dinamihan ba natin ng senador diyan sa Senado, tatalino na ang mga Pilipino? Or baka mas lalong, di ba? Nako naman talaga si Secretary Gadon, oh. nagsimula sila na magbago ng probisyon, sino po makakapigil? Miski po sa presidente. Miski po presidente, ano po sabihin ng presidente? Akala ko ba kasunduan natin? Economic provision lang ba babaguhin nyo? Sasabihin lang ng Kongreso, Mr. President, we have 3 branches of government. Igalang nyo naman kami. Hindi namin kayo pinakakikialaman paano patakbuhin ng bansa. Pero igalang nyo kami dito sa pagbabago ng konstitusyon dahil trabaho namin to. Wala po tayong magagawa. Hindi na natin sila mapipigilan. Yan yung problema. No? Kaya inaayawan kayo ng 88%. Kaya ayaw sa tchatcha ng mamamayan kasi alam na kung gaano kayo magtrabaho. No? Iba yung sinasabi nyo, iba yung nangyayari. Maging matalas po tayo kasi gagawa sila ng paraan. Sa kasalukuyan, imposible po silang manalo ng presidente. Yung ibang ang supporter nila pipiliin na si Tulfo kaysa kay Sara. Kawawa naman yung sinusuportahan nyo. Ganun talaga simple lang yan Kayang-kaya pong bumaliktad na mga yan. Teka muna, tignan nyo, yung mga vlogger ba nakakampi ng Pangulo ngayon? Binabanatan ba si Tulfo? Aralin nyo lang Baka naman hindi binabanatan si Tulfo, ang daling bumaliktad na mga yan. Yan yung problema. Pag ang inasahan nyo na magtatanggol sa inyo ay dating supporter ni Duterte na bumaliktad sa inyo. Mas gusto ko pa yung dating supporter ni Duterte hanggang ngayon. Supporter pa rin ng mga Duterte kahit na anong mangyari sa channel nila. Nakakabilib pa yun kasi may mga prinsipyo. Yan pong mga dating supporter ni Duterte at bumibira ngayon kay Duterte. Aba, paano pag hindi na kay Pangulo? Supporter niya mga yan. Kasi pag once na ginagawa na nila, normalidad niyan. Ito po, sa pag-grandstanding mo, gusto niyang imbestigahan. Senate President Zubiri, no? Alam mo, Senate President, minority yan Siya nasusunod kung sino gusto niyang imbestigahan. Yan po yung danger, no? Kaya palpak to si Zubiri bilang Senate President. Minority, merong hinahawakan na chairman siya ng isang committee. Ngayon ko lang po narinig na yung isang minority ay chairman ng isang committee. Sa panahon mo lang. Kaya nga kayo majority, di ba? Nagtataka lang ako. Ganyan talaga ang tendency. Kung bibigyan mo yung minority ng kanyang committee, kaya nga kami minority dahil konti lang yung naniniwala sa amin. Gagamitin namin. Kaya Zubiri, hindi ko alam, ang tagal mo ng senador di ba? Kaya nga sila minority, tanggap na ng lahat ng tao na hindi sila bibigyan ng pagiging committee chairperson. Kasi nasa minority sila kung minority sila, ibig sabihin, konti lang sila, dalawa lang sila, di ba? Gagamitin nila, kung bibigyan mo sila ng committee chairmanship, anong tendency gawin yan? Gagawin niya lahat para mag-grandstanding. Nakita mo? Yan ginagawa ngayon Anong uri ng Senate President? Hindi simpleng-simple. Binibigyan mo ng kapangyarihan yung minority para mag-grandstanding.
So yun mga karibino, ano po ang inyong masasabi dito sa kay Atty. Larry Gadon, no? At kay Senate President Mig Zubiri. Nako. Talaga naman ha. Baka nga. Ha? Baka nga plano hindi lang talaga baka talagang plano nilang magkaroon ng prime minister, mga karibino natin. Wala nang presidente. No? At kung hindi man 'yan, gagawin daw nila. Di man wa? Ayon kay Attorney Gadon, no? Secretary Gadon. Na 48 na ang senador at saka i-extend, no? Yung mga terms. Nako. O yan na nga ba, mga karibin natin? Yan na nga ba? Ha? Baka gusto nilang, sa bagay, hindi naman ito makakaano eh. Hindi na ito mananalo sa susunod eh. Ha? Kaya abang-abangan na lang po natin. No? Sabi nga ni Sir Badong Arateles, tayo po ay maging mapagmasid, no? Baka makalusot itong tsa-tsa nila. At wala na tayong presidente sa susunod na mga panahon. Kung di prime minister na. Nako. Yari tayo nito. Ha? Ngayon pa nga lang, parang ganun lang nangyayari. Ha? Ngayon pa nga lang, parang paubos na mga karibin natin ng kaban ng bayan. Diba? Well, anyway, mga karibin natin, lahat naman po tayo may kanya-kanyang reaksyon. I-comment na lang po sa baba ang inyong opinion para alam po ng ating mga kababayan, no, ang inyong opinion patungkol po dito, no? Bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Maraming salamat po.